Mabubuhay ang anak mo kahit wala kang sustento. Pero lalaki siyang nasa isip niya, may tatay siyang walang kwenta. Kasi oo, mabubuhay po yan. May nanay yan na gagawa ng paraan. May lolo, lola, tito at tita. O ibang tao nasasalo kapag wala ka namang ambag. Makakakain yan, makakapasok yan, makakaraos yan. Pero huwag kang kumalma. Dahil kaya niyang mabuhay kahit wala ka. Kasi ang bata, hindi lang tiyan ang lumalaki. Pati isip, pati alaala, pati tanong kung bakit yung tatay niya kailangang habulin pa para lang gampanan ang obligasyon niya. Kasi sa totoo lang, yung sustento mo, hindi utang na loob. Hindi tulong, hindi abuloy. Hindi kapag meron lang. Obligasyon yan. Anak mo yan, hindi po responsibilidad ng ibang taong naawa lang. Kung malakas ka noong gumawa ng anak, dapat hindi ka duwag pagbayaran na ng gatas, pagkain, gamot, school, at pang-araw-araw na kailangan niya. At tandaan niyo po, hindi habang buhay bata yan. Darating ang panahon, maiintindihan niya kung sino ang nandyan at kung sino ang puro dahilan. Maiintindihan niya kung sino ang nagtiis at kung sino ang nagtago. Maiintindihan niya na hindi siya kulang, ikaw ang kulang. Hindi siya mabigat, ikaw ang hindi marunong manindigan. Pero ito lang, mabubuhay ang anak mo kahit wala kang sustento. Pero lalaki yan na dala ang totoo, na may tatay siya pero hindi maaasahan, na may apelyedo siya pero walang paninindigan, na may ama siya pero kailangan pang pilitin para lang umambag. At masakit pa, hindi talaga, walang sustento, walang kahit na ano. At balang araw, kapag malaki na siya, huwag kang magtanong kung sino ang naglayo. Hindi buhay ang naglayo sa kanya, hindi nanay niya, hindi ibang tao, ikaw. Kasi nung kailangan ka niya, pinatunayan mong kaya niyang mabuhay nang wala ka. Pero hindi mo pinatunayan na karapat-dapat kang tawaging ama. Kaya please, sa mga tao dyan, kung hiwalay, galit kayo sa nanay, huwag niyong idama yung anak niyo. Kung may anak kayo, sustentuhan ninyo. Kasi anak niyo po yan. Maliban na lang kung yung responsibilidad niyo, tinatakbuhan niyo.